Mga buhing santos, welcome sa atong DEF channel, Dr. DEF YouTube channel. Ug ako kamo nga gidapit sa atong pag-subscribe sa atong Dr. DEF channel, and please share ngadto sa atong kaigsunan. Ang ito pag-isgutan karon, mao kining Bible alone versus the church authorities. Now, ato kining i-resolve, nining putuha karon pinaka-importante kini, ngano ba? Because as there are 7 groups of deceptions sa tibuok kalibutan, ito ka grupo sa mga deceptions. O ang highest niini mao ang religious deceptions. O diya kining deception o limbong mao kini ang gi-warning ni San Pablo sa 2 Corinto 11 bersikulo 14. Pagbantay ka mo kay si Satanas makahimo sa iyong kaugalingon nga anghel sa kahayag. Satan can transform himself into an angel of light in order to deceive the people. Mao ang paglimpong sa atong kaigsunan. Ug busa niining gihimo nga deception ang katawhan na lipat. And the highest form of deception, mga religious deception. Now, unsa sa niya na kita sa ikasiyang kagrupo sa religious deceptions. O mao kini ang Bible alone. Deception by Bible alone. Now, unsa ba diay ang nahitabo niining gitawag og Bible alone versus church authorities, niya ang nasugod nga limbong tod deception. Pag-abot na sa Protestantism, take note nga kining balaang kasulatan, gi-deklara kini, it was a symbol. Gitawag ni Bible, meaning by Old and New Testament, by tuha. Bol nagkahulugan gi a symbol, o kinsay nagka-symbol niining Biblia mao ang simbahan nga gitukod sa Dios. It's the kingdom that Christ has founded. It is admitted fact. And so the Protestant authorities admitted nga without the Catholic Church there can be no Bible. Wala sila mahimo. Ug unsay nahitabo sa 73 books ilang kana nga gikopya pero gikuha ang 7 ka mga libro, 7 books, and Protestantism has only 66 books. Karon unsay nahitabo sa diha nga ilang nga kining gikopy unya in order to deceive the people. Instead, ang church authorities nga mao'y gisagunan sa Dios, nga mao'y mo padayag, mao'y mo eksplikar, mao'y mo padanag, mao'y mo interpret of this Holy Bible. Ang nahitabo, giagaw kini. Because the role of Satan is to usurp the authority. Pag-agaw, that is deception. Sumuni gihimo sa Protestantism, giagaw nila. They confiscated this Holy Bible as if they own the Holy Bible. Pagkuha na nila ni ini, ila kining gipa-bless dito sa Germany. Ya timing man nga si Martin Luther nga mao'y amahan sa Protestantism sa 1517 taga Germany. O ang inventor sa printing press from Germany. So dito na kini, gipublish nila na kusog ang Protestantism. O usa sa convert niini mo na say big publish dito sa Germany. So hangtod gabidaghan na kini, unya sila na'y nagwarawara sa Biblia as if they are the owner of the Holy Bible. Gisapawan, gi-turn down ang church authorities. Dinhi nagsugod ang kalbaryo sa deception. Bible alone versus church authorities.
Nang ato karon nga pagkahisgutan, history proves that the teaching was essentially oral. Ang pagtudlo, it was essentially oral. Ngano? In fact, si Jesus and his apostles did not use any Bible when they taught the Christian disciples. Ang atong mananubos, si Kristo mismo, ug ang mga apostoles, sa diha nga sila mitudlo sa katawhan, naggamit ba sila sa Bible? Wala. Ngano? Because during the time, wala pa masulat ang New Testament. So nini puntuha, doon ay portion ni ini, pero wala pa kini ma-assemble, wala pa ang New Testament. Doon na may Old Testament. So ang Old Testament, Holy Scripture, pero dili matawag og Bible. Ngano kay ang Bible, Old and New Testament. In other words, si Jesus, o gingon man sa mga apostoles, nagsangyaw sila, wala magamit og Bible. And therefore, kung ang Protestantism mo insist nga Biblia ray tuhuan ug wala masulat sa Biblia, ayaw mo katuo kay dili kana katuhuan, dili tinuon. Kung kini mo ilang i-insist nga masulat ra sa Biblia, mao'y tuhuan, then Protestantism rejects Christ and the apostles. Ngano ba? Because Christ himself did not use the Bible. The apostles did not use the Holy Bible. And therefore, kung sila moingon nga Biblia ra, nagpasabot, error si Kristo, error ang mga apostoles, kay wala man sila mogamit o Biblia. Oral teachings. So, ini putuhan, that proves nga Protestantism sa pag-ingon nga ang mabasa ra sa Biblia, mao'y tuhuan, dako ka ng sayok, dako ka ng sayok. And so for all the debaters, nasayod ba kita sa matag debate? Uniform ang tanan ng mga Protestant debaters. Mangutana, mabasa ba sa Biblia ang One Holy Apostolic Roman Catholic Church word for word, litra for litra? Tungod ni ining Bible alone nga ilang gipasiatam, they are deceiving the people. Nga ang Biblia ra, naara sa Biblia ang kamatuoran. Wa sa Biblia, wala ang kamatuoran. They are wrong. They are wrong. Bible alone is not the source of the entirety of the truth. In fact, Jesus taught the truth without the Bible. Does it mean nga si Jesus nagtudlo og sayo? No. Ang mga apostoles nagtudlo sa katawhan without the Holy Bible. Does it mean nga sila nagtudlo og sayo? No. It follows nga kanang ilang argumento nga kung dili mabasa sa Biblia, dili katuan. They are wrong because truth is kining maong gitudlo, mao na kini ang gitawag og tradition. As explained by Reverend Father Julius Lopot, Director sa Bible Apostolate sa Diocese of Tagbilaran, sa Elijah Hall, Immaculate Heart of Mary Seminary, August 9, 2025. Gipadayon ni Father Lopot nga kining tradisyon, mao kini ang gisunod, gibansay, gikan nga gitudlo ni Kristo ngadto sa mga apostoles. Nya downward kana. So kanang gibansay nga gitudlo, gitawag kana og tradisyon. So kanang tradisyon nabahin na sa tulo, kanang gibansay nga gitudlo nabahin sa tulo. Unsa ba? Oral tradition, mao nang gibansay nga gitudlo nga wala isulat kundi gisagup kana sa mga church authorities. We have explained it. Nining tanan. Unya, di pa matun-an ka na ni San Juan 21 verse 25. Nga ang oral tradition is supported. Nga ano ba? Mingon si San Juan. Nga kung ang tanan pa nga gibuhat ni Jesus for 33 years kung gisulat pa ining kalibutan, dili paigo kasudlan sa mga sinulat.
In other words, ilabihan kadaghan ang wala gyud nga isulat, and yet we are true ng hitabo. Sumo ka na ang oral tradition. Kinsay nag-preserve nini? It's the church authorities, not the pastors, not the Protestant religions. Ngano, wala sila magsukat sa year 33 AD nga gitukod ni Jesus ang iyang gigayon. Kano sa ba nagsugod ang mga pastors? 1517, pinaguluhan ni Martin Luther ang amahan sa Protestantism. Hangtod na misiat, midaghan ang mga Protestante tungod kay ang ilang tuhuan Bible ra, Bible alone. O busa kay nalimit raman ang ilang utok sa Biblia pagbasa ni Manalo, Roma 16:16, gakos kamo sa Iglesia ni Cristo, nagtukod og Iglesia ni Cristo. Unsay mabasa, maoy gibasihan. Basa man ang Iglesia ni Cristo, nagtukod og Iglesia ni Cristo. Ang born again, mabasa man usap, Bible alone, mabasa man, so nagtukod og born again. Jehovah's Witness, Bible alone, mabasa man Jehovah's Witness, nagtukod og Jehovah's Witness. Baptist Church, mabasa man Baptist, nagtukod og Baptist Church, kay Bible alone. Seventh-day Adventist, basa man Bible alone, nagtukod og ining Seventh-day Adventist. Kini og uban pa, miabot og 49,000 ka mga Protestant religions. Kining tanan nang hitabo ngano misunod sila niya ng wrong nga gitudlo nga Bible alone ang mabasa ra mao'y tuhuan. Resulta in pare delicto silang tanan. Sumao ka na ang nanghitabo the history. That proves nga ang gitudlo nga Biblia ra o wala sa Biblia dili tinuod. You are wrong, you are wrong. Because you cannot limit the truth. So, dunay tulo ka punuan sa kamatuoran. Mao na ang gitudlo gikan ni Hesus ngadto sa mga apostoles, gitawag na tradition, o nabahi na sa tulo. Oral tradition, mao nang gi-preserve sa mga tinugyanan sa simbahan, oral tradition, nga wala masulat, nga mo na giingon ni sa buwan, nga wala masulat ang tanan ko. Dili kaigok ang tibuok kalibutan kasudlan sa mga sinulat, kung gisulat pa. John 21 verse 25. Ikaduha, mao kini ang giingon nga written tradition. So ang written tradition, mao na kini, ang Holy Bible. So ang Holy Bible, Old and New Testament, 73 books. Mao kini ang written tradition. So, sa diha nga niya na kining Holy Bible, wa magpasabot nga kung ania na ang Bible alone, wala na ang oral tradition, you are wrong. That is deception. Diha na bagsak ang Protestantism. Diha na tikalbo. And the third, as clarified by Reverend Father Julius Lupot, with all the church history, kining ikatulo, mao kining gitawag church magisterium tradition. So ang church magisterium, mao na kini ang gilangkuban sa Santo Papa ug ingon man sa mga kaobispuhan. Ug mao ni nga dunay gipadayag nga nagtugma papal bulls, mga sinulat sa Santo Papa, Apostolic Constitution, mga encyclicals, ang mga circulars, pastoral letters sa mga obispo, pronouncements o kining mga proclamations gikan sa mga church authorities. Mao kini ang ikatulo nga gawag og tradition nga mao ang church magisterium. Ubo sa tulo ang mga sukaranan sa kamatuoran. Oral tradition, ikaduha written tradition, mao ang Holy Bible, ikatulo ang church tradition. So pag ingon sa nganong gi-emphasize nining Protestantism Bible alone, Bible ra may tuan, ngano dili sila gusto nga maminaw sa church magisterium. They want to neglect the church magisterium. Unya miingon si San Lucas 10:16, ang nagsalikway miingon si Jesus, ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway kanako.
ang nagsalikway kanako nagsalikway sa amahan. Og naminaw kaninyo, naminaw kanako. Og kung wala sila mamati kaninyo, wala sila mamati kanako. Og kung wala sila mamati kanako, wala sila mamati sa amahan nga nagpadala kanato. Niining puntuhan karon, dinhi gipadayag nga sa dihang nga gisalikway tulog niya, gisalikway ang church magisterium kay Bible alone nini putuha gisalikway si Kristo. Gisalikway ang Dios nga Amahan. Unya sa dihang nga gisalikway ang oral tradition. Nahitabo Bible alone incomplete ang kamatuoran. And take note, any incomplete truth is not truth at all. Half truth, partial truth is not truth at all. Timban ninyo mga pastors. O busa sa inyong pag-insist nga Biblia ray tuhuan o dili mabasa sa inyong pag-ingon nga di mabasa ang one sentence Holy Roman Catholic Church sa Biblia, you are wrong. You are wrong. Kay ang bundle of evidences nga nagpamatuod ng gingharian nga gitukod sa Dios, voluminous evidences, evidence by sight, evidence by touch, meaning putuha quantitative proof, qualitative proof, pilihan karaghan ang mga prueba, not only by reading the Holy Bible. So meaning putuha, dili makapakgam ang Protestantism niining tanan. And so, in reality, nganong ilahang gi-insist ang Biblia ra? Kay gusto nila nga mawa sa mapa ang simbahan na gitukod sa Dios. Kay kung dili nila ibutang ang Bible alone, they cannot replace the church. Buot nilang iwa sa una-una sa katawhan nga dunay church na gitukod sa atong Ginoo. So the cut off the church, gikuha nilang simbahan nga gitukod ni Jesus, gipulihan og Bible. Gipulihan Bible. No church, Bible. That is a deception. Ikaduha, gikuha nila ang church authorities. Nga na'y manudlot. Ang gipuli nila alone, Bible alone. Read only, read only, read only. Nahitabo, private interpretation. So diha sa private interpretation, unsay masabot sa tao nga walay mutudlo, ang resulta na kuyaig kining tanan. Mao na hinungdan nga midaghan ang mga protestante sa tibuok kalibutan. Miyambot 49,000. Take note, that is religious deception. All the 49,000 Protestant religions, bunga niining wrong nga baruganan nga Biblia ra maituan. Gi-out nila ang church magisterium nga mao'y gitugyanan ni Jesus, Mateo 28, 19-20, na kamumoy mutudlo sa tibok kalibutan. Mga kaparian kini. Line of priesthood. Ikaduha, gikuha nila ang oral tradition. Dili tanan nasulat. Portion ra ang nasulat. In fact, sa 12 ka mga apostoles, 5 ra ka apostoles ang nakasulat ni ining balaang kasulatan. Majority of the apostles wala mo sulat, and therefore they are wrong nga Biblia na mo ituan. Kay dunay 7 ka mga apostoles, wala mo sulat, pero giilang gi-oral teaching, gipagtudlo ka ng tanan, which are true. Wala sa Protestantism, ngano kay sila mitumaw lang 1517 onward. Samtang ang church authorities gikan gyud sa mga apostoles, gikan gyud ni Kristo in the year 33 AD. Busa nakatigom sila sa tradition, oral tradition preserved in the church. Samtang ang Protestantism wala makapreserve because they are out of the kingdom of God. Migawas sila gikan nilang gingharian nga gitukod ni Kristo, warning
ni San Juan, 1 Juan 2:18 ngadto sa 29, may gawas sila gikan sa simbahan sa gingharian nga tungkol sa Dios. May rebelde sila. So mao kini ang deception. This is a battle against deception. Grabe kini. Grabe. Gilang gisakmit ang balaang kasulatan. They usurp the authority. They replaced the church authority with private interpretation, which is usurpation of authority, deception, a sin against the Holy Spirit, na dili o dili mapasaylo. Matthew 12, verse 32. Mo kana ang dapat pamalandungon sa atong mga pastors na mga pinangga. Another one, it is not the Bible that teaches. Timan ninyo. Ilang gibutang sa una-una, nga kung sa imong mabasa mauna. And so, ilang gibutang sa una-una nga ang Bible magutudlo sa tao. Wrong. It is not the Bible that teaches. O kinsa ba di ay ang mutudlo? It is the church magisterium in the exercise of its teaching authority that teaches and officially interprets the Holy Bible, which the church has compiled and declared as the Word of God. So dili ang Biblia mao'y mutudlo, kundili ang tinugyanan sa Dios diha sa gingharian nga mao'y naghimo niining balaang kasulatan mao'y mutudlo. It is the church authority that teaches. Likewise, Saint Philip, usa ka apostol, walay nasulat bisan single sentence sa Philip, usa ka apostol, the legend of the Philippines. Ngayon putuha karon si Philip, Acts chapter 8, verse 26 to 40. Gitudloan niya usa ka opisyal sa Ethiopian government. Gitudloan niya. Kay miingon ang Ethiopian official, gibasa niya ang libro sa Isaiah, wa ko kasabot. Kinahanglan kong naimutudlo. Sumuusab kini ang mahitabo. They are the church authority. Nga mo yung muhatag final interpretation. And we have 21 ka mga ecumenical council nga mihatag official interpretation. Din mao ang divine plan, divine will, divine laws of God din his kalibutan. So ang Protestantism kay rebelde man, dili yut manginaw, close-minded. Mo na hinungdan. They are condemned by God. Diya sa Mateo 13, versikulo 14 ngadto sa 15. Ilang gisiraduhan ang ilang mga mata, bisan makakita. Ilang gisiraduhan ang ilang mga dugan. They closed their ears, they closed their eyes, even they can see, even they can hear, but they closed them all. And they cannot understand. Dili sila musabot. They refuse to understand. That is a sin against the Holy Spirit that can never be forgiven. Dili mapasaylo. So, niining puntuha karon. Dili ang balaang kasulatan mo matudlo. It is the church authority that teaches. Timandig ka na ninyo. You cannot compare the kingdom of God with the teaching authority. You have committed the fatal deception with the grave ignorance of history. Meaning putuha karon, the wrong concept of Bible alone excludes the teaching authority. Ang resulta niya na manumano ra pagsabot, private interpretation. And out niining private interpretation, mao na nga wa man sila makasabot, wa man makatugkad. Miatake dayon verso sa images. Miatake dayon batot sa mahal na Birhen. Miatake dayon sa Holy Trinity. Miatake dayon sa Holy Rosary. Miatake dayon sa Purgatory. Miatake dayon sa Sunday. Miatake dayon all the teachings
of the Christ founded church. Gigamit nilang Bible kunuhay, but you are making private interpretation, wrong understanding of the Holy Bible. You do not understand. You do not understand. That is private interpretation. And read it for these eschatological apologetic debates on the debate propositions, the Catholic faith defenders. Mo pabarog ni iningtan. You are attacking the teachings of the church. You are attacking the dogmas, the doctrines of the church. The Catholic faith defenders will face for a series of eschatological apologetic debates. Barugin ninyo mga pastors and get ready niining tanan. The teaching authority rests on the church magisterium. O kining church magisterium has the final authority nga maoy mo interpret sa Holy Bible. The Supreme Court in every nation has the final authority to interpret the law. It is the church magisterium which has the authority to interpret the Holy Bible. And you have to listen to the church magisterium na kinagaagahom sa Diyos. Niining tanan niya tanan sa Matthew chapter 16 verse 18 to 19. Matthew 28 verse 19 to 20. O Catechism of the Catholic Church, paragraph 85. O niining tanan, ang simbahan nga mga gitungyanan sa kamaturan is the pillar and the foundation of truth. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Niining punto karon, the church authorities comprising of ordained priests, they are mandated by God to preach the wisdom of God. O kining mga kaparian, mao ang mga messengers of God. Messengers of wisdom. Niya kana sa Malakias chapter 2 verse 7, mga kaparian, the priests are authorized by God. Nining puntuha, 1 Timothy chapter 3 verse 15, mao kana ang sukaranan sa kamatuoran. Malakias, Acts chapter 8 verse 30 to 31, Matthew chapter 10 verse 20, John chapter 14 verse 46, 14 verse 26, John chapter 16 verse 13. Nga ba? Tungod kay ang Espiritu Santo nagapuyo sa simbahan. O niining putuhag gigiyahan sa Espiritu sa kamatuoran ang simbahan, ang ginarian nga gitukod sa Diyos. And so respect the authority of the church. That is the kingdom of God on earth. Ug busa napati ka na sa Roma chapter 15 verse 16. Ug pinaagi sa church authority, mao kining mitudlo pinaagi sa espiritu sa kamatuoran, the spirit of truth. The church, the spirit of truth dwells in the church. Mao kini ang gidayad sa Mateo chapter 10 verse 20, 1 Corinto 3:16, 2 Corinto 6:16, John chapter 14 verse 26, John 16 verse 13. And therefore din hinato mapadaya nga ang by listening to the church authorities, it is listening to Christ. Maminaw ganita sa mga tinugyanan sa Diyos, gikan sa sato pagpa-Delbert, we are listening to Christ. If we refuse to listen to the church authorities, dili ta maminaw, wala sa ta maminaw ni Kristo. We reject Christ. If we reject Christ, we are anti-Christ. Therefore, rejecting the church authorities, rejecting the church is anti-Christ.
And since the 49,000 Protestant religions are rejecting all against the church founded by Christ, since they are rejecting the church authorities, they are anti-Christ, declared by Saint John diha sa 1 John chapter 2 verse 18 to 19, mga anti-Christ. And so we pray for the anti-Christ. We pray nga kamo madanagan. You cannot usurp the authority of the church. This Bible is owned by the church founded by God. Dili kamo makaagaw niini. The authority rests in the church. You have no authority. 49,000 Protestant religions, they back the authority from the Christ-founded church. Santos, 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 fiat